3, 2, 1. Barangay LS Songbook! Po, ito na kabarangay dahil syempre alas 8 na, oras na para sa ating inaabangang kwentong JD! Ang ating official hashtag for today, hashtag SB. Girls Night Out! Wow! Sino mga bida? Ang bibida sa kwento natin mga kapuso, mga kabarangay, ay ang kapuso natin na si Mea Moy. Mea. Si Mea. Mea Moy na pumunta sa bagong bukas na bar kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Jenaline at Babylin. Sakto kasi yung pay-ari nung bar, di ba? Mea din yung pangalan. Alam ko to, pinost mo to eh. Hindi yun doon. Okay. Teka lang, iba yung kwento. Bigla nag-isip ng iba. So si Mea, pumunta siya sa isang grand opening ng isang bar. Hindi, ongoing na. Open na. Bagong bukas lang. Oo. Okay, bagong bukas. Oo, bagong bukas. Okay, tapos? Ito isang araw, Biyernes ng gabi, tinawagan ni Mea Moy ang kanyang mga kaibigan na si Jenaline at si Babylin. Sabi niya, mga friends, sabi niya, baka naman pwede tayong mag-bar tonight. Okay. Sabi niya, wala kasi magawa. Chill-chill lang tayo, inom-inom, and then dance to death. Ayokong sumama. Kung ako niyahin, hindi ako sasama. Mag-dance pa naman kayo to death. Diba? Sumagot naman si Jenaline. Sabi naman ni Jenaline, sabi niya, okay lang naman mag-bar. Papaalam mo na ako kay Dennis. Sabi ni Jenaline. Jenaline. Jenaline ba? Kala ko Jenaline. Hindi, Jenaline. Okay naman mag-bar. Sabi niya, okay yan. Pero yung, sabi niya yung dance to death, parang ayoko niyan, sabi niya. Ako din eh. Parang sila ni Papa D. I will agree with Jenaline. We have the same mindset. Yes. Pero join ako dyan, sabi niya. So anong oras ba tayo magkikita-kita? And later on malalaman natin anong oras sila magkikita-kita. Anong oras kaya magkikita-kita? Abangan nyo kabarang. Bakit may hawak? Horror ba to? Nag-bar lang, nag-horror. Sabi niya mga 9 p.m. Sabi niya para at least mga 10 nandun na tayo. Sabi niya. And then, sumagot naman si Jenaline. Ano sabi? Ang sabi niya, sa bagay, okay lang man yan. Sabi niya, para at least medyo malamig na, tas chill-chill lang tayo. Inform ko na si Babylin. Okay. Don't worry, count me on. Count me on ba o count me in? Anong tama? Check mo muna. Count me on o count me in. Hindi ko sasabihin. Hindi ko tutuloy ito. Check mo muna. Hindi ko sasabihin kung ano ang tama. Sabihin mo na. Kasi mag-iisip pa ako hanggang mamayang gabi. Count me in o count me on. Friend, sa mga ganyang bagay, kung saan ka komportable, doon ka. Malay mo mali naman. Wala ka namang maririnig na magsasabi sa'yong mali ka eh. Diba? Sige. Hayaan mo silang mag-isip nun. Sa bagay, feeling ko naman tama ako. Kaya okay na yan. Yes. That's what you call confidence. Yes. I'm very confident. Tapos, ano nangyari? Kulang kasi yung instruction. Hindi sinabi ni Mea Moy kung saan. Ba't naman kasi hindi tinanong ni Jenaline? Saan bar pupunta nila Jenaline? Nagtanong naman. Ay, naman pala. Sabi niya may oras na tayo. Sabi niya, Mea, pero saan kami pupunta? Ay, oo nga pala. Ang sagot ni Mea. Doon kayo pumunta sa sa Barney Bar. Barney Bar. Yung kulay violet, sabi niya. Kasi paborito ko yun. Sabi niya, sa Barney Bar. Okay. Sa dati. Sige, pupunta kami sa Barney Bar. Okay. Ang sagot naman ni Jenaline. At exactly 9:30, dumating na si Mea Moy sa bar. Habang late naman dumating sina Jenaline at Babylin. Late na si Mea, mas late pa yung dalawa. 10:30. Si usapan 9, di ba? 9:30 dumating yung Mea. Tapos 10:30 dumating yung dalawa. Si Babylin tsaka si Jenaline. Kasi hindi makapili ng isusuot. Kaya pala. Okay, tapos? Pagdating nila doon, pagpasok nila ng bar, nakita nila si Mea Lynn, super dance to death. Kahit pag-isa lang siya? Hindi naman may mga nagpa-party-party na. Oo, pero wala siya kakilala. Wala siya kakilala. Pero for the dance. Ang lakas ng loob. Mukhang good item May kilala akong ganyan. Tapos nung tinawag nila, Mea Moy!
Oy, girls! Parang hindi ako titingin kung tinawag akong Mayo. Kahit pangalan ko hindi ako titingin. Tapos, girls, nandiyan na pala kayo. Come on, let's dance. Ako, po muna kami. Mamaya na kami magda-dance. Kadarating lang namin. Muna kami. Correct. O, sige, bahala kayo dyan. So, dance sila. Okay, tapos mamaya napansin nila, after siguro mga 30 minutes, unti-unting nag-aalisan. Tumitingin kay Mea. Tapos unti-unting nag-aalisan yung mga kasayawan niya. Bakit? So, sabi nila, ba't gano'n nag-aalisan sila? Kawawa na yung friend natin. Nag-iisa na lang doon. Dance to death mag-isa. So, let's join her. Sabi ni Babelin. Supportive naman pala mga friendship. Tapos mamaya nakikita nila, parang may isang babae na parang, sabi, kuya, kailangan ko ng medic. Bakit? Nahihilo po ako, sabi. Baka lasing na kasi. Kaya nga medyo nagsayoso, paikot-ikot sa nalasing. Baka nalasing, kaya kailangan ng medic. So anong meron doon? So sabi, let's party. So taas-taas ng kamay si Mea Moy. Tapos lumapit yung mga kaibigan niya. Tapos sumasayo yung mga kaibigan niya, biglang napahinto. Yung music? Hindi, yung mga kaibigan niya. Ay, mga kaibigan niya? Oo, sabi niya, gosh. Sabi niya, gosh? Ang arte. Taga-BGC ba yung mga friends? Hindi, Quezon City lang. Gosh, sabi niya, ang mantot, sabi niya, ang lakas ng putok ang Mea Moy. Sabi niya, Mea Moy nga. Kaya siguro nagalisan, kaya isa naghanap ng medic. Sabi niya, halika na baka mag-collapse tayo. Sabi niya, where are you going, girl? Sabi niya, punang kami, sabi niya, okay na kami dyan, sabi niya. Pero dance to death pa rin si ano. So lahat ng mga kasabay niya, ayun, literal na death. Wala nang tao sa loob. Umalis na. Mag-isa na lang siya. Wala. Alam mo, yun ang masama kapag hindi mo masama, I mean, ano ba? Yun yung parang hindi masyadong maganda kapag ikaw yung may amoy, may baktol. Hindi siya aware siguro. Hindi mo naaamoy na kasi yung sarili mo kasi parang nai-immune ka dun sa amoy. Totoo. Kaya, parang okay na sa kanya. Oo. Kaya tayong mga nakakaamoy, we have that responsibility na sabihin doon to tell her. Sa tao na yun, kung sino man, na meron nga. So, para at least na-aware siya, para alam din niya kung anong gagawin niyang next, Dapat diba? pala sinabi ko. Sabi ko na Ikaw si Jenaline, ano? Ako si Jenaline. Para dun yun kay Jenaline. Sana sinabi niya. Irresponsibility po na. Ang tanong na lang natin dyan kabarangay, paano yung sasabihin na hindi siya ma-offend? Paano ba pwede sabihin nyo na hindi siya ma-offend? Paano ba? Friend. Paano nga sasabihin? Hindi ko alam eh. Guys, tingin nyo, paano sasabihin sa isang tao na may baktol siya nang hindi siya ma-offend? Friend. Dali, tulungan nyo kami. Ay, hindi. Regalo mo deodorant. Wala ka na sasabihin. Regaluhan mo na lang. Friend, you need this. Ganun lang. Friend, you need this. Ganun. Sabi niya. So kaya sabihin mo, friend, bakit? Naamoy mo yun? Parang amoy bubong. Kaya sabi mo, friend, amoy bubong. Friend, alas 7 na umaga pa lang, pero bakit parang gabing-gabi na? Pagod ka na ba? Friend, pagod ka na ba? Pahinga ka. Pero bago ka magpahinga, pwede ligo ka muna. Ang hilig parang din niya sumayaw na nagtataas ng kamay. Kasi nga ganyan tayong mga lalo na yung mga millennials. Alam mo kung bakit? Lahat ng millennials kapag sumayaw sa dance floor, lahat yan tataas ng kamay. Alam mo kung bakit? Lumaki tayo dun sa kantang Put your hands up in the air, put your hands in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Actually, yan yung music. Barangay LS 97.1. Forever. Number 1.